Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-click ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Tinulungan ako ni Joseph na magluto ng aming hapunan. Siya ang tagahiwa ng rekados at ako ang nagluluto. Ngunit habang busy ako sa harap ng kalan, ay bigla na lang pumulupot ang mga braso niya sa aking bewang. Napaigtad ako sa gulat. He immediately snipped on my neck. Bahagya akong tumawa. "Gutom ka na, no?" He rested his chin over my shoulder. But I stiffened when I felt his lips on my ear. "I'm so hungry, sweetheart," he whispered. His sexy husky voice made me shiver in an instant. Nawawala tuloy ang konsentrasyon ko sa niluluto kung ganitong nilalambing ako ni Joseph. He showered me kisses on my cheek at naramdaman ko ang paghaplos niya sa aking tiyan. "Maghain ka na lang at maluluto na ito," sabi ko na lang dahil kung hindi ako iiwas ay madadala talaga ako sa pahaplos-haplos niya. Pagkatapos naming maghapunan ay siya na ang nagpresentang maghugas ng pinagkainan namin. Ako naman ay nanonood ng TV habang hinihintay siya. Nakatutok ako sa telebisyon nang mapansin kong tila umuulan sa labas. Tumayo ako at tiningnan sa bintana. Medyo malakas ang ulan at maangi, kaya sinarado ko ang sliding window. Hindi naman makulimlim kanina at may araw pa, bakit naman kaya biglang umulan? Nasa ganong pwesto ako nang maramdaman ko tila may presensya sa aking likuran. Napalingon ako at doon ko nakita si Joseph na naglalagay ng mga kahoy sa fireplace. Mukhang sisindihan niya iyon. Maigi na rin dahil nakadagdag sa lamig ang pag-ulan. Pagkatapos niyang sindihan iyon, ay tuluyan na nag-apoy at naglatag naman siya ng comforter sa sahig. Binabarin niya ang mga throw pillow sa comforter. Napangiti ako. Nanatili ako nakatayo at pinapanood siya. Nang matapos siya ay sa kanya ko tiningnan na nakangisi. Inextend pa niya ang isang kamay niya na parang inaanyayahan akong lumapit sa kanya. Nakanguso akong lumapit at humawak sa kamay niya habang pinapanood ako. Sumandal siya sa sofa at sa kanya ko pinaupo sa harap niya para pasandalin din sa dibdib niya. Binigay niya sa akin ang kumot at nilagay sa mga hita ko. Nasa gilid namin ang fireplace kaya ang sarap ng pwesto namin habang nanonood ng TV. Nakadantay naman ang kamay niya sa ibabaw ng aking tiyan. "May gusto ka bang kainin habang nanonood ng TV?" Bulong niya sa akin. Ngumuso ako at umiling. "Busog pa ako eh. Ikaw, may gusto ka ba?" Humigpit ang yakap niya sa akin at umiling. Tumutok na lang kami sa panonood. Pero ramdam ko ang panakanakang halik niya sa pisngi at buhok ko habang nakatutok sa TV. Pati ang banayad niyang haplos sa akin ay mas umaagaw ng atensyon ko. Ilang saglit pa ay narinig kong parang may kausap na siya. Paglingon ko ay nasa tenga na niya ang phone niya. Tinignan niya ako at nginitian. "Okay, sige. Eto, kausapin mo na siya." Kumunot ang noo ko nang inabot niya sa akin ang phone niya. Umayos ako ng upo. Nagtatanong akong tumingin. Ngunit hindi na ako nagtanong pa at kinuha na lang ang phone niya. "Hello? Hello ate? Ryan?" Nakangiti akong tumingin kay Joseph na ngayon ay nakangiti na sa akin. Halos mapapiyok ako nang marinig kong muli ang boses ng aking kapatid. "Ryan? Kamusta ka na dyan? Kamusta ang operasyon mo? Nasaktan ka ba? Kumakain ka pa dyan ng maayos? Baka masyadong malamig dyan at sipunin ka. Sinong nag-aalaga sa'yo?" Sunod-sunod kong tanong. In an instant, gusto kong malaman agad lahat ng ginagawa niya doon. Ganoon ko siya kamiss. Kung pwede nga lang ako mismo ang mag-aalaga sa kanya ay gagawin ko. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Joseph.
Pagkatapos ay niyakap niya ako mula sa likuran at pinatong ang mukha niya sa balikat ko. I can literally feel his breath on my neck, but I was too overwhelmed talking with my brother again. Ate, grabe ka magtanong. Ang dami-dami. May balot pa ang mata ko. Next week pa daw tatanggalin. At saka wag kang mag-alala. May nag-aalaga sa akin dito. Mababait sila at nagtatagalog kaya naiintindihan ko sila. Sinabayan niya ito ng pagtawa. Napangiti ako. Sa sobrang tuwa ko ay naiiyak ako. Lihim ako nagpapasalamat sa Diyos at naging matiwasay ang operasyon niya. Basta wag kang pasaway dyan ha. Sundin mo lang ang mga bilin ng doktor mo. Magpapakabait ka lang dyan. Habang kausap ko si Ryan ay inabot naman ni Joseph ang remote control at hininaan ang volume ng TV. Ilang sandali kami nag-usap ni Ryan. Nahinto lang nung tinawag siya para mag-almusal. Nakangiti kong inabot kay Joseph ang kanyang phone na hanggang ngayon ay nakalingkis pa rin sa akin. Are you alright? Pag-aalala niyang tanong. Nakangiti ako pero parang gusto kong umiyak sa galak. Malaman ko lang na nasa maayos na lugar ang kapatid ko ay sobra-sobrang panatag na nun sa akin. Tiningnan ko si Joseph. Niyakap ko siya ng mahigpit. Yumakap ako sa kanyang leeg at nilubog ko ang aking mukha. Naiyak ako. I was crying because I'm happy for my brother and for my love for him. Kung wala siya sa tabi ko, hindi ko na alam kung paano ko maipapagamot si Ryan. I smiled. Thank you, Joseph. Maraming salamat sa tulong mo para sa kapatid ko. Maraming salamat. Niyakap niya ako ng mahigpit. Wala akong hindi kayang gawin para sa iyo, Ara. Bumitaw ako at tiningnan siya. Hinaplos ko ang mukha niya at tinitigan siya. Ang laki-laki ng kamali ang ginawa ko sa iyo, Joseph. Sinaktan ko ang damdamin mo. Hindi mo na dapat tinatrato ako ng ganito. Iniharang niya ang hinlalaki sa aking labi. Mas malaki ang kasalanan ko sa iyo, Ara. Nabulag ako ng galit ko sa iyo at nagawa kong saktan ka. I wanted to kill myself for what I have done to you. I hurted you. And I almost made your life miserable, and that was my biggest mistake of my life. I saw the pain on his eyes, the pain that he kept for a long time, the pain I buried in his heart, the pain I made. Kasi kahit ilang beses kong itanggi sa sarili ko na hindi na kita mahal, I'm still waiting for you. Gusto kong saktan ka, pero mas nasasaktan ako kapag nasaktan na kita. I'm always craving for you, and I always want you. Right here, right now, Ara. Mahal pa rin kita. Mahal na mahal, at hindi nawala yon hanggang ngayon. Tuluyan nang pumatak ang aking luha. Para akong baliw na nakangiti sa harap niya. Hindi ko akalain na darating pa pala ang araw na ito na maririnig ko pa ang mga salitang iyon. I kissed him. Siniil ko ang labi niya sa sobrang saya ng puso ko. Nagulat siya sa aking ginawa. Pero bago pa siya makapagsalita ay iunahan ko na siya. I love you too, Joseph. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo yun na mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko at wala nang iba. Nabasag na ang boses ko dahil sa pag-iyak. I can't believe this. He loves me. Kahit dumaan ng 6 na taon na magkahiwalay kami. Baka sa kanyang mukha ang gulat at saya. Yes, I love you, Joseph. Ang sarap pala sa pakaramdam na kapag nakita mong napasaya mo ang taong mahal mo. You what? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. I kissed him again. Mahal kita. Mahal na mahal din kita, Joseph. Nakangiti kong sabi. He held my face. Talaga? Mahal mo rin ako? Kailan pa? Natawa ako sa reaksyon niya. Parang hirap pa rin mag-sink in sa utak niya ang sinabi ko. 6 years ago, Joseph Digia. Mahal na mahal kita. He kissed me. Mariin niya akong siniil ng halik. Yung halik niyang halos higupin ako. Hanggang sa ang pagsiil niya ay napalitan ng mas malalim na halik.
He kissed me like his life was depending on it. Naging agresibo ito at mapaghanap. We stopped to gasp for an air. He glued our heads together. He caressed my cheek softly. "I love you so much, Mrs. Ko," he whispered. "I love you too, Mr. Ko," I chuckled after I realized what I called him. Sabay kaming tumawa. I found it too corny, pero pag puno ng pagmamahal ang pagkasambit mo pala, you don't feel any corny feelings towards it. It was pure love of endearment. Muli niya akong hinalikan, mas malalim at desperado. He kissed me fully on my lips until I felt his sweet tongue searching in my mouth. We French kiss. Ilang minuto naming ginawa iyon hanggang sa iniga niya ako sa lapag. It was raining outside pero para siyang apoy sa init. Pinaghiwalay niya ang mga hita ko at pumatong sa akin. Naging agresibo ang bawat galaw niya, ngunit hindi kagaya ng dati. Nararamdaman ko ang pagmamahal niya habang inaangkin ako. Tanging ang 4 na sulok ng silid na iyon ang naging saksi sa pag-iisa namin. Ang mga araw na inilagi namin sa Tagaytay was the happiest days in my life. We became more closer at literal na closer. Palagi nakadikit sa akin si Joseph. He'd kiss me every time he got chances. Kapag nagluluto ako, palagi siyang nakayakap sa akin. Gusto niya raw akong panoorin pero palagi siyang busy sa kakahalik sa akin. Sabay ibubulong, "I love you, Mrs. Ko." Ngayon ang araw na babalik na kami ng Manila. Siyempre, humirit muna ako kay Joseph na bumili kami ng pasalubong kina Manang at Emily at sa ilang tauhan niya. Binili namin sila ng t-shirts, keychain at ilang pang souvenir at delicacies ng Tagaytay. Pero ewan ko sa taong to, tinatawanan lang ako tuwing pumipili ako ng bibilhin. Iniirapan ko na lang siya at pinandidilata ng mga mata. Bago kami umalis, kinausap muna niya ang caretaker ng bahay. Nagpasalamat ako sa pagdadala niya ng supply sa amin. Pinauna muna ako ni Joseph sa pagsakay sa sasakyan niya. I don't know exactly what were they talking about, pero mukhang seryoso ang bili ni Joseph. Hawak niya ang kamay ko habang nagmamaneho. Tinitingnan ko siya at nginingitian niya lang ako. He even kissed the back of my palm. Nakangiti lang ako sa buong biyahe namin. Pagdating namin sa mensyon, nakatayo na agad sa labas ng pinto sina Manang at Emily. Magkahawak kamay kaming pumasok sa loob ng bahay. Nakita ko ang kaunting mangha sa mukha ni Emily. Inaasahan ko na yun. Hindi naman kasi kami ganito ka-intimate dati ni Joseph. But now that we're officially a couple, hataw na talaga sa sweetness ang Mr. Ko. Pakiramdam ko, proud siya sa akin. Pinababa ko sa sala ang mga pasulubong namin sa kanila at tinawag ko na rin. Umupo ako at hinalukay na ang mga ibibigay sa kanila. Samantalang si Joseph ay nasa isang tabi lang at may kausap sa phone niya. Siguro ay trabaho. Ang tagal niya ring absent. "Ito po para sa inyo, Manang." "Oh, bakit po kayo nakatayo dyan? Maupo po kayo dito at mangangalay kayo." Sabi ko dahil nang tingnan ko sila ay mga nakatayo lang sila sa gilid at tila nahihiya. Nagtinginan pa nga sila nang sinabi kong maupo sila. What's wrong? Ayaw ba nila sa akin? But then I smiled. Nang tingnan ko si Joseph ay nakatingin na siya sa amin at nakakunot ang noo habang nagsasalita sa kausap. "Maupo po kayo, dali. Marami po akong pasalubong sa inyo. Dali na." I even tapped the sofa para lang maudyukan sila. Naon nang naupo si Manang sa tabi ko. Tapos ay si Emily. Natawa pa ako nang makita ko nagsikuhan pa yung mga tauhan ni Joseph. I think I should talk to Joseph na bawasan ng pagsusungit. Natatakot kasi ang mga empleyado niya. Nang matapos kong ipamigay lahat ay hinatak naman ako ni Joseph paakyat sa taas. Ipinasok niya ako sa kwarto niya. Linggo naman ngayon at buong araw lang siguro siya dito sa bahay.
Pagkapasok pa lang sa kwarto ay agad nitong isinarado at sinandal ako sa pinto niya. He savagely kissed my lips. May ibibigay nga pala ko sa'yo, he said. Napanguso ako sa sinabi niya. Pinanood ko siyang pumunta sa drawer niya at may kinuhang kahon. When he get back to me, noon ko lang napansin na box pala yun na isang mamahaling cellphone. Bahagyang napawang ang labi ko. Iniabot niya yun sa akin. For you, kapalit na sinira ko. Nahihiya pa siyang napahaplo sa batok niya. He twitched his lips at hindi makatingin sa akin. I smiled. Ang cute-cute niya talaga. Possessive ako pagdating sa'yo. Natatakot lang ako na magkagusto ka ulit sa iba. Unti-unting nawala ang ngiti ko. Naiintindihan ko yun. Alam ko na ngayon kung saan nanggagaling ang takot niyang iyon. That was me before, the careless me na pinagsisisihan ko. Lumapit ako sa kanya at kinulong ang mukha niya. Hindi ako nagkagusto sa iba, Joseph. I lost you because I was so naive and oblivious of your feelings. But I have loved you for 6 years and I will love you for more years. At reminder ko lang ha, sa akin ka lang din. Pinanliitan ko siya ng mata sa huling sinabi ko. He held me on my waist and kissed me. Mababaw pero puno ng emosyon. I'm all yours, Mrs. Ko. All yours, bulong niya. Lumipas ang ilang linggo ay para kaming nasa honeymoon stage ni Joseph. We kissed, cuddled and made love many times. We don't care about others. Basta kami, masaya na kami sa isa't isa. Ang isa pang pagbabagong napansin ko sa kanya ay mas madalas na siyang nakangiti. Kung minsan ay nakikita ko pang nakikipagbiruan siya sa tauhan niya, which is very rare dati. Nakakausap ko palagi si Ryan. Binigay sa akin ni Joseph ang phone number niya at baka sumunod kami sa Amerika para dalawin ang kapatid ko. Hindi ko na talaga mahintay ang muli naming pagkikita. A while ago, Joseph texted me na pauwi na siya. I smiled. Para talaga kaming mga teenagers. Textmate kasi kami. Mula sa pagpasok niya sa opisina hanggang pag-uwi niya ay nagte-text siya. Pag hindi siya nakakatiis ay tatawag naman siya at ang palagi niyang sinasabi, I miss you at I love you. He never failed to remind me every time, kaya palagi akong kinikilig sa kanya. Kasalukuyan ako nagluluto nang pumasok sa kusina si Emily. Ma'am Ara, may dumating pong invitation card. Kumunot ang noo ko. Binaba ko ang sandok at kinuha ang card. Siguro ay para kay Joseph to. Thank you, Emily. Nginitian niya ako at saka lumapit sa kalan. Black ang sobre ng invitation card. I don't have any idea kung para sa anong okasyon to dahil hindi naman nakadetalye sa labas ng sobre. To Mr. Joseph de Gia. Tuloy-tuloy na kaya ang magandang samahan nina Joseph at Ara? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!